Magandang araw mga katagumpay! Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Pamilyang Tagumpay kung saan ang ating tinatalakay ang mga totoong kwento ng pamilya, mga hamon at tagumpay. Ngayong araw makakasama natin si Mrs. Angeline Mabuti na dati ay abala sa kanyang trabaho sa labas ng bahay. Ngunit ngayon ay piniling maging plain housewife muna. Ano kaya ang nagtulak sa kanya sa desisyong ito? At ano ang mga pagbabago sa kanyang naranasan sa buhay at sa kanilang pamilya? Yan ang pag-uusapan natin. Mga katagumpay, samahan niyo ako at kilalanin natin ang ating panauhin. Una sa lahat, Ma'am Angeline, maaari po niyo bang ipakilala ang inyong sarili at konting kwento sa inyong background bilang isang working mom, dating working mom? Okay, ako po si Angeline Mabuti, so 52 years old. Nag-work po ako before, marami akong napasukan before na puro mga contractual. Then hanggang sa napasok ako sa isang bookstore na tumagal ako for 23 years. So yung in 23 years na yon, maraming struggles sa work. Then wala pa akong asawa that time. So parang na-enjoy ko pa yung aking bilang single Yung pagkadalaga. Yes, oo. Then hanggang sa kapag-asawa na po, may mga changes po na kailangang harapin from dun sa time na wala pa akong family, then sa nagka-family ako. Ngayon, balikan po natin, Ma'am Angeline, ano po yung naging trabaho ninyo at gaano kayo ka-busy bilang isang working mom? Okay, na-assign po ako sa bookstore, sa books, kasi bookstore nga po sa books. Then, dumating yung mga panahon na medyo nag-level up yung work natin. Dahil nakita nga po yung okay tayo magtrabaho. So, dinala ako sa office. Naging cashier, marami kasi kailangan ko pong malaman lahat para mapadali yung trabaho. Kahit tawagin ako as a cashier, kaya ko sa books, sa customer service. So, na-enjoy ko po yung work na yun kasi blessing sa akin ng Lord yun eh. So, kailangan kong i-enjoy yung work ko as a employee. So, yun po. Then hanggang sa dumating yung time na asawa na ako. So, nahati yung time ko. From full employee, so naging mama ko. Na habang ako'y nagwo-work, talagang kahit buntis ako, andun pa rin. Tuloy-tuloy pa din. Hanggang sa actually po, kinabukasan, day off ko, manganganak na ako. So, ganun yung time na talagang hanggat kaya ko, kahit kabuanan ko na, at vitamin C na mga grow food for Ma'am Angeline, bilang working mom, ano po ba yung pinaka malaking hamon na na-experience po ninyo, lalo-lalo sa pagbabalanse ng oras mo sa trabaho at sa oras nung nanganak ka na? Opo, yun po, nung time na pumapasok ako, buntis ako, may time na magkakasakit ka, may time na talagang dahil nakabuanan ko na, nahihirapan na ako. So, kailangan ko pa rin pumasok kasi iniisip ko yung baby ko na para sa kanya to. So, nagiging experience ko siya, nagiging kalakasan ko siya kasi mahal ko eh dahil nagkaroon na ako ng baby. So, kailangan paglabanan ko po yung mga paghihirap na yon, pero sa blessing ng Lord, napagtagumpayan naman. I'm sure yung paghihirap mo naman, yung katumbas naman yung kasiyahan na naibibigay naman ng iyong anak, di ba? Dumating po ang panahon na nagbago ang lahat, of course, dahil sa kwentuhan po natin. Ano po nagtulak sa inyo naman? So after being a working mom, ano po ang nag-inspire or nagtulak sa inyo para tuluyan na maging full-time mom? Okay. Yun po yung dahil magkakaroon na ako ng family, ng baby, niisip ko na yung future pa rin nila ahead. So, kailangan isipin mo na yung kahit baby pa lang sila, isipin mo na yung future nila, ibigay ko yung mga pangangailangan. So, kailangan kong
yung attention ko, kailangan na half dun sa work ko, half sa kanila. Oo. Kasi nga po, dahil andyan na yung mga pangailangan ng mga bata. So, mahirap bilang isang mom na pumapasok ka, na may trabaho ka, at the same time, may family ka na. So, yung time management po talaga is napakalaki. Napakalaki para sa mag full-time mom ka at the Yes. same time full-time na empleyado ka. Also, so hanggang naging full-time mom Yes. kayo. Oo. Opo. So, sabi ko nga, sa ano po yung mga naging dahilan ba or nagka-problema ba or talagang plano nyo po talaga na Mag-full. mag full-time mom? Okay, so in 23 years na in service sa trabaho, dumating yung pandemic. 23 years no Opo, sa in trabaho. service, yes. Simula nung edad po kayo nag-umpisa na maging working single. Oo. Yung mom na po ako, working mom. From the time na nagtrabaho po kayo kasi mahalaga po yung malaking bagay po na iiwan nyo po, di ba Yes, ho? at the age Simula nung kayo ay dalaga. At the age of 19, 19. so nag-work na tayo. Tapos 23 years after, Yes, so mga 29, 30 years old. Oo. 30 years old po. So, dumating yung nag-pandemic. So, nawalan kami ng work. Then, hanggang sa pwede nang pumasok that Oo, time, oo. hindi po kami tinatawagan ng office. Walang advice sa amin. Yung pala, nakapila na kami for retrenchment. So, nasad ako kasi kailangan ko ng work eh. Opo, Dahil opo. lalo na may maliliit na yung mga bata. So, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung will mo ito, kasi ikaw nakakaalam ko ano yung best para sa amin. Oo, oo. So, tinanggap ko yon ng maluwag sa puso ko. Pinagkatiwala ko po lahat sa Lord doon hanggang sa nag-full-time mom na ako dahil nga po kailangan na magbawas ng empleyado ng company. So, isa po tayo sa kasama doon sa nawalan ng work. So, hinarap ko yung pagiging full-time mom na. Yun. So, I think, no, sabi niyo nga, sa tingin niyo po ba, ito po isang paraan ni Lord para makapag-desisyon kayo para sa pamilya? Yes, opo. Talagang para sa akin, malaking break yung nawalan ako ng work. Oho. Sabihin na natin na siguro para sa iba na, masasabi ko kasi na blessing eh, pero siguro para sa iba na napaka-weird na blessing pa yung nawalan ka ng work. Oo. Kasi unang-una po, nung may work ako, Sunday meron akong trabaho. So, pinapakiusap ko sa manager na bigyan ako ng Sunday para makapag-church. Pero hindi po nila na ibibigay sa akin yun. So, yun po yung matatawag ko na blessing na nawalan ako ng trabaho kasi nakapag-church na ako na ibibigay ko na yung Sunday, na i-enjoy ko na yung mga bata, na asikaso ko na po sila, hindi lang ang asawa ko, kundi yung mga bata po. So, Yun. naibibigay ko na po yung time ko sa kanila full time. So, yung pagkawalan niyo ng trabaho ay is a rejection, but it's a redirection, no? So, hindi natin Yes. masasabi na ikaw ay talagang nawala ng trabaho kaya hindi ka naman ganun Opo. ka disappointed. Yes, So, oo. if we are really surrendering our life to the Lord, our future, so whatever happens, it is still His will, no? That Yes, will really opo. make us, no, realize that it's a redirection. Yan, oo. So, ano naman po, Ma'am Angeline, ang pagbabagong nakita nyo as being a career woman, a working mom, and being a full-time housewife? Ano yung difference po? Okay. So, nung empleyado pa ako, nung nagbo-work pa ako, siyempre, sarili ko lang, yun iintindi ko. Gigising ako sa kung anong time na gusto ko dahil that time shift ko is pang mid-shift. Oo. So, nakakagising ako ng gusto kong time. So, nabibili ko yung mga kailangan ko, napupunta ako kung saan. Pag may invite yung friends, nakakapunta ako. So, nagagawa ko po lahat yon nung as an employee dahil wala pa akong responsibilidad that time. Yes, oo. So, nung naging full-time mom na ako, andyan na yung hindi ka pwedeng gumising ng tanghali dahil may mga bata. Lalo na nung pag maliliit pa sila, especially pag may mga sakit. So, hindi ka pwedeng
magbuhay dalaga na. Mm-mm. Kasi meron ng mga nakadepende sa'yo, meron ng mga, may mga anak ka na na Yeah. kailangan mong asikasuhin. Oo, May oo. family ka na kailangan. Opo, ano po, Ma'am Angeline, naging reaksyon naman ng nung mga anak mo nyo at ng asawa nyo nung nagdesisyon kayo na, sige, magpa-full-time mom na ako? Opo, nung time na sinabi ko sa husband ko na, sabi ko, Daddy, na kasama ko sa mga retrench, oo. na retrench. Mm. So, makikita ko yung lungkot pero masaya siya kasi makakatuwang ko na siya. Actually, he's a pastor po. Aha. So, makakatuwang, sabi niya, Mami, blessing yan kasi makakatuwang na kita sa ministry ko. Kasi mahirap po na konti lang yung time na naibibigay ko sa kanya pag kailangan niya ako, lalo na pag may mga kailangan po kaming puntahan ng mga churches. So, minsan, most of the time pala, hindi ako nakakasama. So, andun po yung, makikita mo yung tuwa even sa mga bata na mapu-full time na ako sa kanila, Yeah. maasikaso ko na sila ng maayos, maibibigay ko na yung time Yeah. ko. Opo. Hindi po, of course, no, hindi po naging madali yung transition from being a working mom to a full-time housewife. May mga adjustment po ba kayo na naramdaman or sa tingin niyo po ba ay talagang na-enjoy niyo yung decision na yun? Actually po, na-enjoy ko. Oo. Na-enjoy ko yun kasi nung pumapasok pa ako at ayun na nga, may mga, andyan na yung mga bata. So, na-enjoy ko po yung pagiging full-time mom ko kasi nung pumapasok ako, makikita mo na talagang as in, nahihirapan ako pumasok dahil may umiiyak. Oo. Mama, huwag ka nang pumasok. Mama, hatid mo ko sa school. Oo. So, napakahirap po. Napakahirap bilang mom na iiwan mo yung mga bata na gano'n na gusto nila yung presence mo. Oo. Pero kailangan mong mag-work para sa kanila. So, nung Naging full-time ka na? Yes, Full-time mom ka na? naging full-time mom na po ako. As in talagang na-appreciate nila yon. Andun yung makikita mo sa mga bata yung saya sa Yeah, kanilang mukha. At the same time na yung pag-aasikaso sa kanila is na-enjoy ko po talaga. So, yun Unlike yung- nung nag-work ako, Yeah, konting oo. time lang, madalian. Eto, talagang as in, talagang naasikaso ko po. So, sa pagiging mas present nyo sa bahay, paano nyo mas naipadama pa ang inyong pagmamahal at suporta bilang ina at asawa? Okay. Yun nga po, dahil pastor yung husband ko, so andun yung naasikaso ko yung mga damit niya, pag may lakad siya, so napiprepare ko na yun ng maayos. Andyan na po na naihanda ko na, yung even yung mga kailangan bago makaalis, Opo. may makakain. So, ano ko po yun, na-enjoy ko po yung time na yun. Unlike nung pumapasok ako, konting Yeah. time lang, talagang Correct, napaka-rush ng oras. Ang hirap po i-balance yung time mo pag pumapasok ka. Oo. So, yun po, na-enjoy ko yung pagiging full-time mom ko kasi andun yung kahit mahirap, kailangan mo gumising na maaga, pero with love na gawin mo yung mga ganong bagay sa kanila, talagang may enjoy mo po. Hindi burden sa'yo. So, ano pong natutunan nyo bilang isang ngayon full-time mom para sa mga ina na nakikinig po ngayon na nagdesisyon na mag full-time mom? Okay, yung pagiging full-time mom po actually, mahirap para sa ating nanay. Lalo na may mga bata na nakadepende sa atin. Pero yun nga po, yung pagiging full-time mom is wag po natin gawing burden. Mahirap po sa bahay, hindi nawawalan ng trabaho. Actually, kahit gabi nakahiga ka, pag meron ka nakalimutan, so kailangan mong gawin. So, gawin natin po yon with love na hindi ang hirap naman or nakakapagod.
wag po natin isipin na ganun kasi the more na nakikita natin siya na as burden, as pagod, mas lalong mabigat sa kalooban. Para sa mga mom din na tingin nila ay less valuable sila, yung kanilang value ay nabawasan dahil nga wala na silang work at sa tingin nila ay hindi na sila kapaki-pakinabang pagdating sa financial matters. So, anong pwede niyo sabihin sa kanila? Marami naman pong pwedeng paraan na hindi lang pagiging employee po yung pwede nating gawin, no? Lalo na sa finances. Gaya ko po. So, nagre-resell ako, nagpo-post ako through social media, sa marketplace, nagpo-post ako ng mga kung ano-ano. Hindi po nakakahiya yung ganun kasi pag inisip mo na para sa family ko to, so talagang hindi ka po mahihiya. Unlike ako before na nahihiya ako na mag-sell or magtinda ng kung ano. No? Pero nung dumating na yung time na nagka-family ako, naging inspirasyon ko po sila para magawa ko. Naging inspirasyon, ano? Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Bilang pagtatapos, paano nyo nakikita ang inyong role bilang isang housewife na malaking ambag sa tagumpay ng inyong pamilya? Okay, yung pag-aasikaso, lalo na sa mga bata. Kasi lumalaki ang mga yan. So, nagagabayan ko po, although pastor ang aking asawa, pero ang nanay ang mas may role sa mga bata. Kasi andyan yun siya yung magpapaligo, siya yung magbibihis and everything. So, yung ang tatay, mostly, siya yung magpo-provide lang. Pero mas malaki ang role ng mother sa loob ng tahanan, lalo na sa gawaing bahay po. So, yun po, naging naging blessing sa akin yung pagiging full-time mom. Na yun nga, nasusubaybayan ko yung mga bata, nababanding ko sila. So, nagkakaroon kami ng yung mga secrets, nasasabi na nila sa akin. So, yun po yung mahalaga na kaibiganin po natin yung ating mga anak, lalo na yung mga teens. Oo, napakahalaga na mabigyan mo sila ng panahon, ano? So, alam kong tagumpay ang desisyon nyo bilang isang nanay na nagdesisyon na magstay, no? Full-time at maging talagang nakatutok, nakafocus dito sa inyong mga anak. So, sa ating pagtatapos, Mama Angeline, sige po, ano pong pwede nating sabihin sa mga nanay dyan na nagdesisyon na maging full-time at ganoon din po sa mga nanay na nagtatrabaho habang nagiging ina? Okay, sa mga working mom naman po, mahirap, pero kailangan nating gawing inspirasyon dahil ang ganong pagiging working mom is para sa family po natin. So, kailangan gawin natin to ng may pagmamahal, gawin natin ito na inspirasyon at yun nga po yung about sa mga bata. So, ito yung maging ano pwede kong sabihin? Yun nga po, ito yung pagiging working mom is isa sa maipapadama natin na andyan tayo sa family natin, na yung mga pangangailangan is kailangang ma-provide natin, hindi lang ng husband, kundi ng wife din. So, sa mga nag-full-time mom naman po, enjoy lang po natin yung pagiging full-time mom. Mahirap sa bahay, pero yun nga po, mapapayo ko, gawin natin yung lahat ng bagay with love. Una-una, syempre, dahil mahirap po talaga ang full-time mom, ipag-pray natin na lalo na po sa mga mom po na mahina ang pasensya. So, ipag-pray muna po natin na, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya at gawin kong with love and inspirasyon yung family ko para magawa ko ng maayos ng
mabuti ang pagiging full-time. Yan. Sa mga full-time ma'am, mahabang pasensya at malaking pagmamahal. Ayan po. Nakasama po natin si Ma'am Angeline Mabuti. Salamat Ma'am Angeline sa Thank you pag-share so mo much ng po. iyong experience para sa ating mga nanay na nakikinig ngayon at maging inspirasyon po ang inyong buhay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mga katagumpay, bilang isang pamilya, natural lang na may mga pangarap tayo para sa ating mga anak, sa ating kabuhayan at sa kinabukasan ng ating tahanan. Minsan iniisip natin, kaya pa ba namin ito? Posible pa ba? Ngunit sa aklat na What's in Your Hand ni Coach Lan Fernandez, pinaalala sa atin, makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya nating isipin o akalain. Kung may mga problema man sa pamilya, may kulang man sa pangangailangan o may pangarap na tila napakalayo, tandaan na walang imposible sa Diyos. Higit pa sa ating plano, higit pa sa ating pangarap. May mas mga dakilang plano ang Panginoon para sa ating pamilya. Kaya magtiwala tayo at sabay-sabay nating ipa-Diyos ang lahat. Dahil sa kanyang kapangyarihan, ang ating pamilya ay laging may pag-asa at may tagumpay. Curious ka ba sa mga ibinahagi ko? Don't miss the book What's in Your Hand by Miss Lan Fernandez. Isang practical at empowering na guide para ma-discover at magamit mo ang gifts mo sa life purpose mo. Kung gusto mo magkaroon ng copy, madali lang. E-message ang Tagumpay It's All Good sa Facebook page para maka-order. Invest in your purpose. This book might just be the push you've been waiting for. Kasama ka sa bawat hakbang, alamin mo anong nasa iyong palad. Bilang nanay, doble-doble ang sakripisyo sa trabaho, sa bahay at sa pamilya. Para kay Nanay Angeline na dating working mom, natutunan niya na hindi tukat sa dami ng oras sa labas ang halaga ng pagiging ina, kundi sa puso pinubuhos sa pamilya. Minsan kailangan magbago ng landas pero hindi nagbabago ang layunin, ang manatiling sandigan at inspirasyon ng tahanan. Ay dapat pala, ang tunay na tagumpay ng isang nanay ay nasa pagmamahal na ibinabahagi niya. Aking impormasyon, dapat alamin. Mga katagumpay, napakaganda ng ating napakinggan ngayon. Ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa titulo o trabaho sa labas ng tahanan. Ang pinakamahalagang tungkulin ng isang ina ay ang pagmamahal, paggabay at pagbibigay ng oras sa pamilya. Maraming salamat sa ating panauhin sa pagbabahagi ng kanyang inspirasyon bilang dating working mom na ngayon ay full-time housewife. Isa itong pagpapaalala na ang bawat sakripisyo ng magulang, maliit man o malaki, ay may malaking epekto sa tagumpay ng pamilya. Mga katagumpay, tandaan natin, hindi mahalaga kung working mom ka man or housewife. Ang mahalaga ay ang pusong nagmamahal at nagsisilbi para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Hanggang sa muli, kasama niyo si Abby Trinidad sa mga kwento ng pamilyang puno ng aral at inspirasyon. Dito lamang sa Pamilyang Tagumpay. Pamilyang tagumpay, kay Lord ang tiwala at tagumpay. Grounded in faith, love ang tunay. Tuloy-tuloy lang, move forward lang. Pamilyang tagumpay, pamilya ng Diyos. Buo at matatag sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. God is our center, Diyos ang buhay. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness.
Dahil sa tagumpay, it's all good!